Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Buhay ang kanilang kinuha sa ating lahing elf. Kaya buhay din nila ang dapat kong kunin mula sa kanila. Kaya General Oliver, kung nais mo talaga akong pigilan ay mag-isip-isip ka muna. Dahil kapag nagmatigas ka pa rin para pigilan ako, wala na akong magagawa kundi ang saktan ka. Sabi ni Lynn sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi. Tulad ng sinabi ko kanina Prinsesa Lynn. Handa ako sa mangyayari. Dadaan ka muna sa akin at dapat ay matalo mo muna ako kung nais mong makaalis dito. Subalit pinapangako ko sa iyo. Hindi magiging madali sa iyo na makaalis dito. Sapagkat gagawin ko lahat upang matalo ka at upang mapigilan ka na umalis. Sabi ni General Oliver sa seryosong tono. Nang marinig ni Lynn ang sinabi ni General Oliver, ang noo nito ay mas lalong kumunot at si Lynn ay sumingit at sinabi. Kung hindi ka talaga aalis sa aking daraanan, wala na ako pagpipilian pa. Kundi ang talunin ka agad. Ayoko magsayang pa ng oras kaya paumanhin kung ikaw ay aking masasaktan General Oliver. Sabi ni Lynn sa seryosong tono. At ito ay biglang kumilos ng sobrang bilis. Laking gulat ni General Oliver nang biglang napunta sa mismong harapan niya si Lynn. At si Lynn ay biglang sinampal ang dibdib ni General Oliver. At sa pag-atake na ginawa ni Lynn kay General Oliver, si General Oliver ay agad niyang nasalubong ng kanyang palad ang palad ni Lynn. At ang palad nila General Oliver at Lynn ay tumama sa isa't isa. Sa pagtama ng dalawang palad, si General Oliver ay napa-atras ng ilang mga hakbang at agad na naglabas ng dugo ang kanyang bibig. Samantala si Lynn ay parang isang bundok na kahit isang hakbang ay hindi man ito napa-atras. At sa hindi kalayuan, nakita nila Marshal Kevin at ng ilang mga kasundaluhan ang ginawa pag-atake ni Lynn at ang nangyari kay General Oliver. At si Marshal Kevin ay nagsalita at sinabi, Nako, hindi maganda ito. Sa lakas talaga na tinataglay ng prinsesa ay hindi sapat ang lakas ni General Oliver upang masalag ang pag-atake nito. Nasa panganib ang buhay ng general. At si Marshal Kevin ay nagsalita at sinabi, Maghanda kayong lahat, sabi ni Marshal Kevin. Samantala si General Oliver ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Hindi talaga nagbibiro ang prinsesa. Inatake niya talaga ako sa ganon pagkilos. Nais niyang patamaan ang aking dibdib. Kung nagkataon na hindi ko nasalag ang kanyang pag-atake, nakakatiyak ako na baka napuruhan ako. Kailangan ay seryosohin ko ang laban na ito. Kung hahayaan ko lang siyang umatake ng umatake sa akin kahit na masalag ko ang kanyang mga gagawin pang pag-atake, ako ay magkakaroon pa rin ng pinsala dahil sa lakas ng pag-atake ni Prinsesa Lynn. Kailangan ay makapag-isip ako ng paraan para matalo ko ang prinsesa kahit na malabo itong mangyari. Sisikapin ko pa rin na matalo ang prinsesa. Hindi siya maaaring makaalis dito sa imperyo dahil malalagay ang buhay niya sa panganib. Sabi ni General Oliver sa kanyang sarili. At si Lynn habang nakatayo ng tuwid ito ay biglang nagsalita at sinabi. General Oliver, uulitin ko, maaari ka nang umalis sa aking daraanan ngayon, ayokong saktan ka, kaya wag ka na magmatigas pa na ako ay harangan. Sabi ni Lynn sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi. Prinsesa Lynn, kahit anong mangyari hindi ko hahayaan na makaalis ka.
Tulad ng sinabi ko kahit na masaktan ako dahil sa pagpigil ko sa iyo. Hindi ako titigil sa pagharang sa iyo. At kung ayaw mo din akong saktan mahal na Prinsesa Lin, makinig ka na lang sakin. Hindi ka maaaring umalis mag-isa patungo sa kaharian ng mga barbarian. Napakamapanganib para sa iyo ang gawin iyon ng mag-isa. At ang lahi ng barbarian ay hindi basta-bastang nilalang. Ang lahi ng barbarian ay napakalayo ng agwat sa lakas kung ito ay hahalin tulad natin sa lahi ng Rakshia. Alam ko Prinsesa Lin na labis kang nasasaktan ngayon dahil sa nangyari kay Miss Yui sa pagkawala nito. Kaya ganyan na lang ang iyong galit na nararamdaman. Kaya nais mong pagbayarin ang mga nilalang na nagmula sa lahi ng barbarian. Subalit hindi ganon kadali ang iyong mga ninanais gawin. Lalo na kung ikaw lang ang gagawa nito. Maaari naman tayong magtulong-tulong para labanan ang lahi ng barbarian. Upang pagbayaran nila ang ginawa nila sa ating lahing elf lalo na kay Miss Yui. Subalit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ay mapagplanuhan at mapaghandaan natin iyon ng mabuti. Upang papaano kahit na napakaliit ng chance na tayo ay manalo sa lahi ng barbarian. Kung tayo ay lulusab sa lahi ng barbarian na may daladalang mga plano baka sakaling magtagumpay tayo. Prinsesa Lin, kailangan mo muna makinig sa iyong ama at sa amin. Huwag kang magpadala sa iyong galit. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Lin. Ito ay nagsalita at sinabi, General Oliver hanggang kailan tayo magpaplano? Hanggang kailan tayo makakabuo ng magandang stratehiya laban sa lahi ng barbarian? Magsasayang lang tayo ng oras kung papatagalan pa natin na lumusab sa lahi ng barbarian. At baka makaisip pa sila ng mga bitag laban sa atin. Kung hindi agad natin pagbabayaran ang lahi ng barbarian. At alam ko din General Oliver na hindi basta-basta ang lahi ng barbarian. Ang kanilang lakas na tinataglay lalo na ang kanilang hari. At alam ko din na hindi ko magagawa na mapaslang lahat ng mga barbarian nang ako lang mag-isa. Sa tingin mo ba ang buong lahing barbarian ang nais kong patayin ngayon? Kung ako lang mag-isa ang tutungo sa kanilang kaharian, nais kong patayin mismo ang kanilang hari. Kapag napaslang ko na ang kanilang hari, tsaka ako babalik dito sa ating imperyo, upang humingi ng tulong mula sa inyo, para pagpapaslangin ang mga kasundaluhan at mga mamamayan ng lahing barbarian. Alam ko hindi mo ako mauunawaan General Oliver. Subalit kung labis kang nag-aalala sa akin ay hindi mo na kailangan gawin pa iyon. Alam ko ang mga dapat kong gawin. Kaya ngayon umalis ka na sa aking daraanan General Oliver. Hanggang nagpapakita pa ako ng kabutihan sa iyo. Kung ikaw ay hindi mo ako hahayaan na makaalis dito. Pues ako hindi ko hahayaan na mapipigilan mo ako sa nais kong gawin. Na kahit na sino sa inyong lahat na nandito kahit pa ang aking ama. Kaya umalis ka na General Oliver at bumalik ka na kung nasaan ngayon sila ama. Sabi ni Lin sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, Prinsesa Lin, napakaganda pakinggan ang iyong mga binabalak gawin at pinaplano. Ngunit hindi ganon kadali mapaslang ang hari ng mga barbarian. At hindi rin madali na makapasok basta-basta sa kanilang kaharian nang hindi kanila napapansin. Alam ko ngayon pa lang ang lahi ng mga barbarian ay naghahanda na din siguro ngayon sa pwedeng mangyari na labanan. Sapagkat nung sila ay lumusab dito sa ating imperyo, si Haring Ken ay hindi nila nakita at napaslang. Kaya alam ng lahi ng mga barbarian lalo na ang kanilang hari na hindi hahayaan ng lahi natin elf. Ang kanilang ginawa sa ating. Baka iniisip ng mga barbarian ngayon na tayo ay gagantay sa kanilang ginawa. At tayo mismo ang tutungo sa kanilang kaharian para maghigantay. Kaya nakakatiyak ako Prinsesa Lin na naghahanda na din ang buong barbarian. At ang seguridad sa kanilang kaharian ay mas pinaghigpitan nila. At tulad ng sinabi mo na baka makaisip sila ng mga bitag laban sa atin. Kung papatagalan pa natin na lusubin sila. Subalit Prinsesa Lin. Baka ngayon pa lang ay may mga bitag na din na nakahanda para sa ating paglusob sa kanilang kaharian. Kaya hindi ganon kadali ang iyong mga ninanais gawin Prinsesa Lin. Alam ko na matalino ka at may pag-iisip na tama. Kaya Prinsesa Lin, manatili ka na lang dito at wag na tumungo mag-isa sa kaharian ng mga barbarian. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Lin. Ito ay sumimagot at sinabi, alam ko ang mga bagay na iyon General Oliver.
Alam ko din na wala kang tiwala sa aking kakayahan upang magawa ko ang aking mga binabalak gawin. Masyado mong minamaliit ang aking kakayahan. Kung magpupumilit ka parent talaga na harangan ako, pues hindi na ako magsasalita pa muli, at bibigyan ka ng pagkakataon pa. Para hindi masaktan, sana ay masalag mo muli ang gagawin kong pag-atake. Dahil sa oras na tamaan ka ulit ng aking pag-atake baka ikaw ay aking mapaslang. At kung nais mong masaktan iyon ang ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Lin sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, hindi sa ganon mahal na Prinsesa Lin. Ang iyong kakayahan ay labis kong hinahangaan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!